At dahil nga first time mama ko at nag-iisang anak ko lang si CK, grabe yung kaba ko. As in grabe, hindi ko kinaya. Ilang gabi na rin kasi na hindi ako mapalagay, hindi ako makatulog kasi nga iniisip ko kung ano bang nangyayari kay CK. Tuwing gabi kasi napapansin ko na nangangati yung puwet niya. Tapos kapag sinisilip ko parang wala namang sugat or anything. Anything? Tapos nung one night, nung nangati na naman yung puwet niya, sinilip ko ulit. Ay, may nakita ako na parang gasinulid na kulay puti. Tapos syempre, dahil nga hindi ako mapakali, nag-search ako sa Google tsaka kay Facebook. At ayun na nga, ang tinuturong dahilan, may bulati daw sa puwet yung bata kapag ganun. Diyos mio, paano nagkabulati yung anak ko? Syempre, kapag ganitong mga pagkakataon, kine-question ko na naman yung pagiging ina ko kung ano ba yung nagawa kong mali at bakit siya nagkabulate. Kung pwede lang na ako na lang. Pero syempre, ang weird naman nun, matanda na magkakabulati pa. At yun na nga, dali-dali na kami nagpunta sa pedya para magpa-consult and para magpa-reseta na rin ng pampurga. Andito na nga kami sa clinic ni Doc niya na tinaantay namin siyang dumating. Grabe, ang tagal namin nag-aantay, late na naman si Doc. Ay siya, medyo mainit nga dun sa loob ng clinic kaya dito muna kami sa labas ni CK nagtambay. Pero meron din palang aquarium sa loob ng clinic kaya hindi masyadong na-bored si CK. Ayan no, nilalaro-laro niya yung mga isda. Sabi nga niya, lumapit daw ako sa mga isda para matakot. Ay, grabe siya sa nanay niya. Oo nga pala, mahilig nga pala sa animal si CK, kaya nga nung nakita niya yung mga isda, tuwang-tuwa siya. Ako nga lang ang hindi natuwa dahil gusto niya akong gawing panakot. Pero in fairness natuwa ako sa pagpapacheck up namin na to kasi nadagdagan yung timbang ni CK. Kitang-kita naman sa katawan niya na bumilog na siya. Masama nga lang doon, pati yung nanay bumibilog na din. Ay, wag kayo, from 22 kilograms naging 26.7 kilograms na si CK, o diba? Isang sign niya na may nagagawa akong mabuti bilang isang ina. At ayan na nga, inabutan na kami ng ulan, wala pa rin si Doc. Fast forward na nga, nandito na kami sa loob ng clinic ni Doc. Hay, salamat naman. Anyways, ayun na nga, sinabi ko na nga kaagad kay Doc yung mga observations ko kay CK. Sabi ko nga kay Doc dyan, natakot akong magpurga kasi nga natatakot ako na baka kung saan-saan maglabasan yung mga bulate. Meron kasi akong mga nabalitaan na nilabasan daw sa ilong, sa bibig at kung saang-saang butas. It's so scary! Pero buti na lang talaga, inassure ako ni Doc na hindi mangyayari yun kay CK. Kaya medyo kumalma ako dahil sabi nga ni Doc kapag daw ininom ni CK yung pampurgang gamot na irereseta niya, lalabas daw yung mga bulate na patay na. Hindi nga daw yun katulad ng mga usual na pampurga na papatulugin pa yung mga bulate. Hay, buti na lang talaga. At eto na nga, after namin magpa-check up, umuwi na rin kami agad ni CK at ire-ready ko na siya sa purgahan session. Kaya nga, ayan, pinakain ko muna siya ng masustansyang gulay. Huling hapunan na nga rin pala yan ng mga bulati sa tiyan niya. Ang advice nga pala ni Doc ipainom ko daw kay CK yung pampurga after dinner bago matulog. Bakit kaya no? Siguro para busog din yung mga bulate, no? At eto na nga yung pinakakaantay-antay ko, ang pagpapainom ng gamot. Sa totoo lang, ako yung natatakot para kay CK kasi nga iniisip ko dyan baka may ibang side effect yung gamot, ganyan. Tamang paranoid lang. Ganun naman talaga tayong mga nanay, diba? O ako lang yung ganito, baka sabihin nyo, dinadamay ko pa kayo. Eto, pinapainom ko na pala dito si CK nung gamot. O diba, ang saya-saya namin, ganito pala kasaya kapag magpupurga ka. Buti na lang at very good nga si CK sa pag-inom ng mga gamot, hindi ako pinahirapan.